Gilas Pilipinas natin nalalahok nga po sa nalalapit na Olympic qualifying tournament. Mas pinapalakas pa po ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, hihiling lamang po ko ng isang tulong na like bilang suporta sa ating YouTube channel. So dahil nga po nagsimula na ang conference ngayong season na ito, busy na po lahat ng mga teams natin. Pero may nakakaligtaan po ang Gilas Pilipinas natin or ang SBP. Malapit na rin pong magsimula ang Olympic qualifying tournament na gaganapin nga po next year, February po yan. Ngayon po officially meron na po tayong slot kung saan po tayo lalaro. Nasa Group A po tayo ngayon at mabibigat po ng mga teams or mga kupunan ang ating makakalaban. So hindi po natin pwedeng balewalain. Makikita nyo po sa ating screen na nandito po tayo sa Group A po, which is dadayo po tayo sa bansang Latvia para lumaban at mabibigat ang ating makakalaban. So makikita nyo naman or nakikita nyo naman sa ating screen. So ito po ang tanong ngayon, paano nga ba palalakasin ng SBP ang Gilas Pilipinas kung ganong hindi naman available ang ibang mga young Gilas player natin lumaro. So ito po ang pwedeng maging solution dyan. Posible pong magkaroon ng 2 teams ang Gilas Pilipinas natin nalalahok nga po sa Olympic qualifying tournaments. So papaano po yon? Posible po tayong makakuha ng mga teams natin dito nga po sa ating unang set sa manggagaling nga po sa UAAP or mga NCAA player. Kung matatandaan po ninyo, almost available naman na yung mga coaches na yan, yung mga teams na yan, dito nga po sa nalalapit na 2024 sa Olympic qualifying tournament. Bakit ko kamo nasabi na posible nga silang kunin or maging set 1 nga po ng Gilas Pilipinas? Kung matatandaan po ninyo, nagawa na yan recently nga po or noong 2021 ni Coach Tab Baldwin. At nakita naman natin, so far so good, ang ganda po na naging resulta noon. Hindi po tayo nagkulang sa mga player, hindi po tayo naghanap kung saan-saan. Noong mga time po na yun, si Kai Soto pa lamang po yung naglalaro nga po sa ibang bansa at talagang nakita naman natin napaka-effective. Hindi po talaga natin pwedeng baliwalain yung mga player po or yung mga teams na nanggagaling sa NCAA at UAAP dahil magagaling din po talaga yun. Hindi lamang sila nakikilala or nabibigyan ng magandang highlights na makapaglaro sa Gilas Pilipinas. So yung sinasabi po nating set 2 ay manggagaling naman po mismo sa PBA. So magpipick na naman tayo ng mga player na posibleng makuha nga po na line up dito sa Olympic qualifying tournaments. At tinitignan natin dito, sana maging available din yung mga overseas Filipino basketball player natin tulad nila Kai Soto at nung ibang mga player po naglalaro sa B-League sa lahat po ng mga bansa. Kung sakasakali pong hindi sila maging available ay kukuha tayo ng mga player sa PBA, which is alam naman natin more on kinukuha yan sa Ginebra, sa San Miguel, lahat na po yan. So imimix na naman yan, hahanapin na naman. Paano kung hindi na po maging available yung ibang mga player? Gulo-gulo na naman. At syempre eto nga po, kung sakasakali nga pong may set 1 tayo ng Gilas Pilipinas manggagaling sa NCAA at sa UAAP, okay na po yan, ibang coach ang hahawak doon. Pero ito naman po sa PBA, kung sakasakali nga pong maulit na si Coach Timco na maging head coach po ng Gilas Pilipinas at mabigyan ng pagkakataon ulit, may posibilidad po na mas mapalakas niya pa or makapili siya ng magagaling na player na manggagaling po sa PBA. At alam nyo naman, nung huling laban nga natin, dito nga po sa China, ang lakas ng lineup natin, which is nandun si Justin Brownlee. So ang pinaka-problema po dito dahil walang JB, alam nyo naman, minsan nakadepende tayo sa import natin kay Justin Brownlee. Aminin na po natin yan, kung wala po si JB, doon tayo mahihirapan talaga pag wala tayong magaling na import. Dahil nga po kung hindi dahil kay Justin Brownlee, hindi tayo makakakuha ng gintong medalya. Aminin po natin, yan po ang katotohanan. Kung pure-blooded Pilipino po lahat naglaro noon, po sure wala po tayo makukuhang award. Hindi ko naman po minamaliit yung mga Pilipino basketball player natin, pero yun. At dahil nga po next year makakabalik na ng Ginebra, ito nga po si Justin Brownlee ay may posibilidad na makapaglaro or makasama sa Olympic qualifying tournament na gagalapin nga po sa February sa Latvia. Itong ating import at pang malakasan nating player na si Justin Brownlee Noifi. So hindi po yan imposible dahil nga by January 13 ay posible na nga pong makabalik or makapaglaro si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. So patuloy ko po kayong update and please huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe for more updates. Maraming salamat po.